Ayan, good afternoon ulit. Share ko lang yung screen. Ito yung whiteboard. So, yung last time na discussion natin is about exponents, yung zero and negative exponents. Tama? So, today, we will going to discuss yung sa radicals. Lesson 2 on page 158. Again, lesson 2 on page 158. So, dito, given the following equations, meron tayong n of x is equal to y. Na kung saan, i-identify natin kung ano ang tawag dito sa n, dito sa symbol na ito, yung nasa loob, and yung nasa labas. So, ayan, given yung equation na yan, meron tayong radical symbol. Ano ulit tawag dito? Radical symbol. And, meron tayong, ayan, yung n doon sa taas, nakikita nyo, ito yon. Ang tawag natin dyan ay index. Oo, index. And next, meron tayong x, yung nasa loob ng radical symbol. Anong tawag? Radicand. Oo. Tandaan nyo yung mga yan kasi later i-identify natin kung ano yung mga yan given the equations. And next, yung sa y. Yan yung sagot o yung nth root ng ating x, yung answer. So, next is yung buong yan. Ang tawag natin dito, ito yung nth root of x is the radical. So, note that in the case of square root of x, the index n is understood to be 2. Diba? Halimbawa, meron tayong square root of 4. Automatic na kapag wala siyang number dito, ilan daw ang kanyang magiging index? 2 po. 2. Kasi square root. Oo. Ngayon, we have here the example. Identify the index and the radicand in the following. So, ina-identify lang natin kung ano yung value dito at kung ano yung nandito. Okay? Huwag kayong papalito. Yung nasa labas, yun yung index. Yung nasa loob, yun yung radicand. So, meron tayo ditong example na kung saan square root of ay cube root of 4. Diba? So, again, yung n, yun yung index, and yung x, yun yung radicand. So, ina-identify natin dito yung radicand and index. So, yung radicand, yun yung nasa loob. Ano yung nasa loob ng radical symbol? We have, so, i-identify na lang as r and I. So, dito, ang magiging radicand natin ay 4 kasi siya ang nasa loob ng radical symbol at ang index natin ay 3. So, para lang ma-familiarize kayo kung alin dyan ang radicand and index. And next, we have square root of 30. So, dito, kagaya siya ng sinabi ko kanina, kapag wala siyang index, automatic na yung kanyang index ay 2. And ang kanyang radicand is yung nasa loob, which is 30. Next, we have 5 root of 91 x squared. So, ang kanyang radicand is yung 91 x squared. And yung kanyang index is 5. Last one, we have 100 root of x plus y. Yan. So, yung nasa loob, yung radicand, we have x plus y. And yung kanyang index, yung nasa labas, we have 100. Familiar na ba? Na-memorize na ba ang pinagkaiba ng radicand and index? Teacher, Yes? kung wala po siyang nakalagay na index, teacher, automatic po na to? Yes. Palagi. Oo. Sa square root. Di ba ang square root ng 4 is 2, 2. 2 times 2. So, dalawa sila. Ayan. Dalawang beses mo multiply yung
number. So, 2 times 2. Yan yung kanyang index. Okay? And if you evaluate the square root of 9 using calculator, the calculator will give you 3. Diba? Square root of 9. Ibig sabihin, ano yung number na kapag minultiply mo siya ng 2 beses is ang makukuha mo yung ating radicand. So, since 9 yon, so yung number, pag multiply natin 2 beses, 3. 3 times 3, that will give you 9. So, ibig sabihin, ang sagot dun sa square root of 9 is 3. And in evaluating expressions like square root of x, keep this in mind. So, we have yung sa sinasabi niya dito, yung square root of x is equal to y is equivalent to x is equal to y squared. Bakit? Kasi, di ba, kapag may square root siya, lalagyan natin siya ng, kung dati, kapag may square siya na exponent, lalagyan natin siya ng square root. Aanuhin natin siya, extract natin yung root. So, this time, maglalagay tayo ng exponent na 2. Depende kung ano yung value ng index natin. Both side. So, makakancel niyan ang exponent and yung radical symbol. So, ano natira? We have x equals y squared. Okay? Nagets? And may nag-chat sa dito. Meron? Wait. Connecting daw po kay Gian. Okay. Panoorin niyo na lang yung i-upload kapag ma-upload na siya. And in general, the following is the definition of the nth root of x written as ito, yung nth root of x. And if n is any positive integer, then the principal nth root of x is given by, yan, ito yon, nth root of x is equal to y. Or, ito naman, kapag in-extract natin ito, magiging exponent niya is n para makancel yung n and yung nth root. So, x now is equal to y raised to n. And if n is even, then x and y must be both non-negative. Tandaan, kapag itong n natin ito, kailangan ang value ng ating radicand and ang sagot dito ay hindi negative. Okay? Kailangan hindi negative. Bakit? Ano kasi sinabi ko sa inyo, kapag even yung ating index, tapos negative yung nasa loob ng square root, magiging no real solution. Okay? And next, meron tayo dito, example number 2. Pwede ko na bang i-erase ito? Okay. So, in evaluating square root of 4, what number should be raised to 2 to get 4? And what is y in y squared is equal to 4? The answer here is 2 or negative 2. Diba? Sinabi ko naman sa inyo, always 2. Always dalawa. Diba? Halimbawa, square root of 4. Ang value niyan ay dalawa. Meron tayong positive and negative 2. Kasi, positive 2 times positive 2, that will give you positive 4. And negative 2 times negative 2, that will give you positive 4 also. Okay? Ngayon, next naman is 4th root of 16. Ano yung number, since 4 ang ating index, na kapag minultiply natin ng 4 na beses sa sarili niya, ang makukuha mo ay 16. So, ang answer dito is 2. Bakit? Kasi yung 2, kapag minultiply natin ng 4 na beses, depende dun sa index natin ha, makukuha natin ay 16 ba? So, check natin. So, 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. So, ang answer dito sa 4th root of 16 is 2. Okay? Nakuha? Next. Yung sa ating cube root of negative 8. So, kanina ang usapan natin, kapag even lang ang index, hindi pwedeng maging negative yung ating radicand. Pero this time, even ba itong ating index? Hindi po. Hindi siya. So, hindi natin basta-basta ilalagay na imaginary or no real solution. Kasi, yung last time na discussion natin is quadratic kasi yon or
ang ating value ng ating index is always 2. So, even yung 2. Kaya sinasabi ko sa inyo na hindi pwedeng maging negative yung ating radicand. Kasi nga, yung even na topic natin nung mga nakaraan is index niya is 2. So, this time, pumapasok na yung mga cube root, yung fourth root, fifth root, and so on. So, this time, we have cube root of negative 8. Ano yung number na kapag minultiply natin ng 3 beses is makukuha natin negative 8. Di ba dito kanina, nung 3 beses natin minultiply yung 2, nakuha natin 8 kasi 2 times 2, 4. Times 2 again, 8. So, negative si 8. Ano kaya ang tingin nyo ang magiging sign ng 2? Is it positive or negative? Po. Negative. Bakit? Kasi negative 2 times negative 2 times negative 2. So, tingnan natin. Negative 2 times negative 2, that is positive 4. Times negative 2, that is negative 8. Kaya ang sagot dito sa cube root of negative 8 is negative 2. Okay? Next, we have 25 raised to 1/2. So, dito, etong numerator, siya ang laging exponent ng ating base. So, numerator, siya ang exponent ng base. Since 1 yan, okay lang na wag na tayo maglagay ng 1 dito. And, yung ating radical symbol, since etong denominator ay 2, wag na tayo maglagay dito kasi automatic yung index natin ay 2. Tandaan, yung numerator, siya ang magiging exponent ng ating base, etong number. And yung denominator, siya ang magiging index. So, ibig sabihin yan, ang 25 raised to 1/2 is equivalent to square root of 25. Okay? So, ano ang value ng square root of 25? Na? 5. 5. Very good. So, 5 or negative 5. And next, meron tayong negative cube root of 8. So, this time, nasa labas yung ating negative. And ang cube root of 8, di ba na-solve na natin siya kanina? Ano yung number na kapag multiply natin ng 3 beses, makukuha natin is 8. Di ba to yon? Kasi 2 times 2 is 4, times 2, 8. So, meron tayong negative dito. So, negative times 2 equals negative 2. Oo, huwag niyong kakalimutan kung may negative sign dito sa labas. And next, we have square root of negative 16. So, this time, ano yung number ng index natin or ano yung value ng index natin? 2 po. 2. So, even ang 2 at ang usapan, hindi pwedeng maging negative yung ating radicand kapag ang index mo ay even. So, since even ang ating index at negative itong ating radicand, the answer is not a real number or no real solution. Or yan ay imaginary. Okay? Yan. Diyan pa lang pumapasok yung sa imaginary. So, ibig sabihin, ang sagot dito ay not a real number. Walang number na kahit anong number pa yan, i-multiply natin ng 2 beses, wala tayong makukuhang negative 16. Kasi ang positive 4, kapag minultiply natin sa positive 4, positive 16. So, negative 16 to. Hindi siya pwede. Kapag negative 4 times negative 4, that is positive 16, hindi ulit siya pwede. Simply, walang number na kapag minultiply natin ng 2 beses, makukuha natin ay negative 16. Kaya anong sagot dito sa square root of negative 16? Not a real number. Ayan. So, dito we have accuracy and basic application. Let's answer them. So, first, we have yung radical natin is square root of xy. Sige nga, isa-isa ulit ako mag-question. Krisha, will you give me the radicand? O sige, radicand and index. Po. Radicand XY po. and index. Very good. We have, ang radicand natin ay xy and ang index 2 po. 2. Next, Rainiela, we have fifth root of 2. Ano ang radicand, Rainiela? 2 po, teacher. 2. At ang index? 5 po. 5. Very good. Next, we have Jazel.
cube root of 2x squared y. What is the radicand? 2x squared y po. Very good. Huwag kayong papalito dito ha. And ang index, 3 po. 3. Next, Bien, we have negative square root of x minus y. Ay, minus 9. Anong radicand? X squared X opo, minus, plus 4y po. nasaan? Teacher, may nalagpasan po kayong isa. Kaya pala iba yung sinasagot ni Bien. Wait. So we have 8 root of x X squared squared po, plus 4y. plus 4y. Yan, thank you. So, ang radicand, Bien, X squared plus 4y po. oo. And ang ating index, 8 po. 8. Next, dito tayo sa negative square root of x minus y. So, pinag-uusapan lang dito yung radicand and index. So, ano yung radicand? Teacher, Radix. 9 po yung sa y. Ay, ba't y laging radix? Ay, ako po yung inano. Yes. Ano yung radicand, radix? X minus 9 po. And yung index, Negative po. negative. 2 po. Yung sa index niya lang. Ito, negative. Ayun. Sige, negative 2. And Siya, next, negative 2 naman siya. next, nagpuputol-putol. We have x squared plus 9. Susunod is si Christina. X squared plus 9 po. Yung mga hindi nagre-recite ngayon sa accuracy, make sure na nagsasagot kayo by your own. And yung ating index, 4 po. 4. So, nalilito pa ba kayo sa pag-identify ng radicand and index? Hindi Hindi na. po. And next, mag-proceed tayo dito sa basic application. We have to evaluate the following radicals if at all possible. So, we have square root of 36. Yes, Angeline? What will be the answer, Angeline? Naririnig ba ako ni Angel? Ano yung sagot? Angel. Hindi kita naririnig. Hindi po, teacher. Okay na po. Lakas pang konti na. Teacher, hindi ko po get kung Dito, yung number na kapag minultiply mo siya sa sarili niya, since ang index nito ay 2, 2 beses lang. Halimbawa, 1. 1 times 1. 36 ba ang makukuha mo? So, ano yung number? Na kapag minultiply natin siya sa sarili niya, depende kung ilang beses. So, since dito index niya ay 2, 2 beses. Halimbawa, 3. 3 times 3, 9. Makukuha ba natin yung 36? Hindi. O, ano yung number na yon? Ano po? O, may calculator ka? 6 po. Very teacher. good. So, meron tayong positive and negative 6. Kasi positive 6 times positive 6 is 36. And negative 6 times negative 6 is 36 also. Okay? And pwede rin natin yan isolve using calculator. Next, we have square root of 1. Ang swerte naman ni Aaron. Square root of 1, Aaron. Aaron. Po, What is your answer? Square root of 1? 1 po. Positive and negative 1, hindi lang 1 Up. kasi kasama yung negative 1. Next, Wesley. Cube root of negative 27. O, tanungin muna kita, Wesley. Madali muna ito. Ano kaya ang sagot? May sagot ba kaya dito, Wesley? O yan ay
Not a real number. Dalawa lang pinagpipilian. Not a real number po ba, teacher? Not a real number ba yan? Ano ba ang usapan bago natin masabi na not a real number yan? Kapag ang index, ano muna yung index mo dito, Wesley? Ano yung Ay, index ano mo? po? Ano yung index mo dyan? Yung 3 po. 3. Anong usapan kapag not a real number? Dapat daw kapag even. Ano ba yung 3? Even or odd? Ano ba kapag sinabi nating even number? Radix tuloy, Wesley. Ano po? Ano ang ibig sabihin ng even number? Ano yung mga number na yon? When we say even number, 2, 4, 6, 8, 10 po. ano yon? Divisible by 2. Pero, ang 3 ba, even number? Odd po. Odd siya. Hindi po. So, not a real number ba siya niyan? Kasi even dapat Kapag not a real number, dapat kapag even siya, hindi pwedeng maging negative si radicand. Pero this time, hindi naman siya even, odd siya. So, not a real number ba o hindi? Real number po. Real number. Real number. So, ano kaya ang magiging sagot dito, King Gian? King Gian, ano kaya ang magiging sagot Alin dito? po? Yan po. Yes, yung tatlong Yung number. sagot ko po, Ha? negative 3 times negative 3 times negative 3. Oo, very good. So, the answer is negative 3. Bakit? Negative 3 times negative 3, positive 9. Positive 9 times negative 3 ulit, negative 27. Kaya ang sagot sa cube root of negative 27 is negative 3. Next, we have 5 or fifth root of 32. Dito, ano yung number na kapag minultiply mo sa sarili ng 5 beses, makukuha mo 32? Yes, Julian? Pwede kayo mag-trial and error dyan. Halimbawa, yung 1, 1 times 1 times 1 times 1 times 1. 5 beses mo minultiply, pero 1 pa rin ang sagot. Julian, ano kaya yung number na kapag minultiply natin sa sarili ng 5 beses, makukuha natin ay 32? Mag-isip-isip. Julian? 2 po. 2, very good. Kasi 2 times 2, 4. Times 2 again, 8. Times 2 again, 16. Last one. 16 times 2, 32. Next, we have Paul. Negative and negative 9. Ano kaya ang magiging sagot natin dito? Ano ba yung, Paul, ano ba yung index mo, Paul? Negative 2 po. Negative 2. Anong sagot mo dito, Paul? Ha? Negative. Negative 2. May sagot ba dito, Paul? Kung negative 2 yung Sure, ano mo? Ha? Ano ba yung negative 2? Even, odd? Even po. Even. So, teacher. walang sagot. Anong tawag dito? Not a real number. Not a real number. Yan na lang lagay ko. Next, we have Ivan. Negative square root of 100. Ivan. Ano kaya ang sagot sa negative square root of 100? Ha? Hindi ko alam. Ano yung number na kapag minultiply mo sa sarili niya ng 2 beses is 100 ang makukuha mo? 10 po. 10. And meron tayong negative sa labas. 10 times negative is negative 10. Okay? Naintindihan mo, Ivan? Ngayon, alam mo na. O, diba? Anong page yan? Hello? Page 161. 158 to 161 yung lesson natin ngayon. O, wala nang hindi nakapagsagot. Clear na ba sa inyo lahat yan? Si Carlo, wala? Wala si Carlo. O, sige na. Pwede na itanggalin to? Teacher, Yes, Krisha.
Paano po yung 6 square root tas 0 po? O, yung 0 ba, anak? Kapag minultiply natin ng ilang beses, 0 pa rin ang sagot. 0 po yung sagot ng Oo. teacher. Mm-mm. Parang 1. Kahit na 1,000 pa ito, halimbawa 1,000, tapos 1 yung sago, ay 1 yung radicand, kahit ilang beses pa natin i-multiply yung 1, 1 pa rin ang sagot. Parang 0, kahit ilang beses natin i-multiply yung 0, 0 pa rin ang sagot. Okay? And yung sa fourth root of negative 1, even yung ating index at negative yung radicand. That's why not a real number. Okay? Pwede na bang tanggalin to? Okay. Ayan. May question pa ba?